Pati yung pagpapagawa ng bahay, ang daming pamahiin niya mga yan. Lalo yung yung pasma, wala sa Google yun. Minsan pinag-awayan na rin namin yan. O Amanda, magpatayo ka muna ng buhok mo bago ka matulog Masamang matulog ng basa ang buhok. Opo, Mama. Pa, Oh, narinig mo sabi ni Mama? Totoo po ba na bawal po matulog kapag basa ang buhok? mama mo mapamahiin masyado yan eh. Namana niya sa parents niya o sa lola niya eh. Actually, wala naman scientific na magpapaliwanag dyan. Saka sa totoo lang, no, yung panahon namin talaga, batang 90s anak, ang daming pamahiin. Bawal magwalis ng gabi, bawal pagpatong-patungan yung plato pagka may kumakain pa, pag tumunog yung butiki, may darating, pati yung pagpapagawa ng bahay, ang daming pamahiin yung mga yan. Lalo yung yung pasma, wala sa Google yun. Hindi rin alam ng mga doktor kung saan galing yung pasma na yun. Iba yung pagpapaliwanag dun. Pero yung mga matatanda, pinauso yung pasma. Yung mga yung paglalaglag daw yung kutsara tinidor, magiging lalaki o babae yung bisita natin maya-maya. Ang dami anak, pero magmula nung nagka-internet, kaya nga sabi ko, di ba, ako, napapa mo, kahit hindi ako tapos ng high school, magmula nung nauso yung internet, ang dami ko nang tinanong sa internet at binalidate sa mga mali na kasanayan ng matatanda. Lalo na yung pamahiin yan, anak. Siguro, masasabi kong hindi maganda matulog ng basa ang buhok kasi mababasa yung unan. Yun lang, pero hindi masamang maniwala. Lalo kasi para respeto yung anak sa mga matatanda. Pero minsan kasi, nagiging hudyat na siya o nagiging pagpigil na siya sa mga tamang gawain minsan na dahil sa pamahiin, napipigilan yung mga dapat mangyari o dapat gawin ng isang tao. Sa panahon ngayon, kaya nga ibang bansa, yung ibang lahi, minsan nagtataka sa atin. Bakit ang Pilipino ang daming sabi-sabi? Bakit ang Pilipino ang daming ibig sabihin? Bakit ang Pilipino ang daming pamahiin? May pamahiin yung mga taga-gantong probinsya, may pamahiin yung taga-gantong probinsya, may pamahiin sila gantong lola. Ang daming pamahiin na kung tutuusin. Sa totoo lang anak, walang talab ang pamahiin sa taong may malakas na pananampalataya sa Diyos. Pero por respeto, umuo ka lang sa mama mo dahil ulitin ko nga, nakasanayan nila yan. Minsan pinag-awayan na rin namin yan. Pero wala kang magagawa. Total, ganun din naman siya sa akin. May respeto na rin kung ano yung nakalakihan ko. Pero yung pamahiin anak, siguro masasabi ko 50-50 na lang para lang huwag silang makontra. Ito anak habang bata ka, sabihin ko sa'yo, natin pa rin sa mama mo baka kumontra na naman. Huwag nating hayaan mangibabaw yung pamahiin natin sa pananampalataya natin sa Diyos. Yan ang pinaka-powerful at pinaka-totoo. At dyan tayo dapat mas naniniwala. Okay? Yan na, magpatuyo ka na. Baka mamaya, ano naman yan.